Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng revocation or cancellations ng CLOA o issue ng CLOA. Issue ang ating pamahalaan ngayon from DAR na nagka-cancel o revoke ng CLOA na nauuwi sa marahas na demolition, preoccupations ng certain na gustong magmay-ari ng mga lupain na kinansila ang CLOA. Partikular na update ngayon ay itong atik doon sa Boracay, yung kanilang ancestral lands na ibinigay pa sa Iloilo, at ito mga taga Angeles, Pampanga, yun yung mga nakaraan din nating kinakil hinggil dito sa naribok na CLOA, nagkakaroon ng maras na demolition doon. So yan yung ating nung topic ngayon na yung issue na nagkakaroon ng mga cancellation and revocation of CLOA. Latest nga yung sa Pampanga, nagkaroon ng maras na demolition. Ngayon sa atin naman, sa Boracay. So nagiging ngayon na nagre-revoke yung ating Department of Agrarian Reform sa pagpapatupad ng CARP na nagkakasila-sila nung mga CLOA nga. So ang issue ito ay hindi mabuting pamamahala. From there, ito ay bigyan ng pansin ng ating Administrasyon Marcos at maging ng ating Senado at Kongreso, even though na ilan pa itong latest issue. Subalit maraming napipirwisyong mga pamilya at tao na maaaring naisa publiko na nakansila ang CLOA, particular nga itong updates ngayon na dalawang issue, pero may mga sa tingin natin mayroong mga hindi pa naisa publiko or maaaring naisa publiko na kasi yung CLOA na yan. So ngayon ay yung Department of Agrarian Reform ay dapat na magkaroon ng matibay na pag-issue ng CLOA sa mga beneficiaryo nito at hindi basta na lamang nila kinakansila at ilang pamilya ang apektado, kundi marami. At kahit ilang family pa yan ay hindi mahusay ang pamamalakad na ganyan na igagrant tapos ikakansila na lalo kung nabayaran na yung mga lupa. So yan yung ating nila sa pagpapatupad ng agrarian reform. So yung ating pamahalaan, so ito ay nakaka-apekto doon sa bagong Pilipinas, mabuting pamamahala, na kung saan ay nagka-cancel sila nung CLOA. Instead, dapat nag-grant pa nga sila ng mas marami pa ng CLOA from the CARP na implementation. Either yung mga malalaking lupain, babawasan nila, bibigyan nila doon sa mga nangangailangan, farmland. So ngayon nakakansila. At ano ba yung grounds for cancellation? Sa ating nababasa doon sa ground of cancellation, masyadong hindi maganda yung kanilang paglalagay ng grounds. Kasi nakalagay doon sa ilang grounds yan. Bakit na halimbawa bakit pa nila saka pa nila malalaman na yung isang lupa ay hindi for farmland matapos na nila mai-issue. So bago mo mai-issue yung land, halimbawa na-issue mo ng CLOA, binabayaran na, alam mo na farmland yan, kaya mo na-issue ng CLOA. Hindi pa naroon siya application na tinitirahan mo o gina-cultivate mo na, nasa application ka pa lang para may bigay yung CLOA. So maaaring hindi ibigay dahil kasi nga hindi farmland. Pero kung naka-issue na, dapat walang bawian yung na-analyze mo na yung area, farmland yon, kaya ibinigay yung CLOA. Pero bandang huli, yung kagaya ng issue doon sa Pampanga, tapos ngayon doon sa Ati, ancestral domain pa, pinakansila ngayon. Hindi na raw farmland yon, hindi under application yon, kundi na i-grant na sa kanila. So yan ang isang mabigat yun, kaya dapat yan ay yung DAR, bigyan ng mahusay panuntunan yan, yung kanilang pagpapatupad. Na hindi basta-basta kansila yan, dapat ang cancellation yan, masyadong maraming kumbaga man yung cancellation, bibigyan lang nila ng ground, lalo na
bakit yan napunta doon sa halimbawa sa isang developer. Bigla mo kinancel dito sa mga taong to, paano napunta doon sa developer? Halimbawa, ganun. Or kanino lupa dati yung binigay ng CLOA? Sa pamahalaan ba yan o yan ay kinuha ng pamahalaan sa isang malaking lupain, isang tendero. So binawasan niya, ginawa niya CLOA. Binigyan niya ng CLOA, pinamahagi niya doon sa mga nangangailangan ng lupa. So, pagdating ng ilang panahon, wala na, binabawi na, naka-award na doon siya. So, ano yung mga proseso na ganyan na dapat? Yan ay iniimbestiga na tinitingnan mabuti yung ginagawa ng kwan. Kasi hindi maganda yung nakikita natin na hakbangin ng pamamahala ng Department of Agrarian Reform. Which hindi ito nakatutulong sa poverty alleviation, hindi ito nakatutulong doon sa sustainable na pamumuhay ng mga tao. Kasi ginagano mo yung pamumuhay ng mga tao. Tapos, ang kagaya ng issue doon sa magkakaroon na lamang sila ng relokasyon o hahatiin yung at bibigyan na lamang sila ng kabuhayan. Which is na yung mga lupa doon, hindi raw na farmland. Which binayaran na nila, na ibigay na sa kanila. So, dapat yun ay kanilang hindi na dapat babawiin pa. Yun ay kumari ay kung ilang bang proseso, yun ang gawin para maibigay sa lupa nila. Kasi hindi nagiging mahusay yung ganyang klase ng pamamahala na hindi mo tinutulungan yung mga tao na ang ating bansa na umunlad. Kasi iba yung gusto mong paunlarin. Yung mga tao na yun, na nakatira, existing na bigyan mo CLOA, malaking bagay yan para mapaunlad mo yung bansa. Pero kung gaganunin mo sila, you're putting down the economic yung pagbibigay mo ng karapatan at pamumuhay sa lipunan ng Pilipinas na equal. Ilan yung nabibigyan at yung may mga halimbawa developers may malaking kakayanan. It's unfair, di ba? Napaka-unfair kung ganun yung mangyayari. So hindi ito nakatutulong para maiangat mo yung lipunan ng Pilipino na maayos, mabigyan mo ng trabaho, di ba? So yan ang mabigat niya kapag naka-award na tapos ay babawiin pa. So magbigay ng mahusay na panuntunan yun para walang bawian na basta-basta. Kasi naibigay mo, hindi mo na po pwedeng bawiin pa yan. Kasi nga, yan ay kaya mo na i-award yan. Kasi kung ikakatwira mo, kasi hindi na siya farmland. Kaya mo ibinigay yan dahil farmland, kaya na-i-issue na, di ba? Tapos biglang, hindi pala siya farmland, ano pala siya? For housing lang muna. Di ba? So maging usapin niya, DSSUD. Kasi kung farmland kasi mas malaki-laki kaysa doon sa pabahay program. Isa pa, kung yung pabahay program, isipin mo yung pabahay program, tatayo ang gobyerno ng pabahay, babayaran ng mga tao yun, yung bahay lupa, samantalang yung mga lupa na yun, ay hindi wala na-award yung lupa, nagtayo na yung mga tao ng bahay nila, binayaran na yung lupa, tapos gaganunin ko, ililipat mo ngayon, mapapalipat ka ngayon doon sa DSSUD. Hindi na sila magtatayo ng bahay, ibibigay, nakalipat na yun eh. So ang gagawin ngayon ay i-focus na lang yung paglilipat ng lupa sa kanila. Either CLOA man o hindi yan, hindi na dapat tatanggalin pa sa kanila. So yun dapat yung solusyonan ng ating gobyerno, ng pakialaman siya ng Senado, Kongreso at ng ating Pangulo. Mag-issue ng EO para diyan sa ganyang klase ng mga pamamahala na nakikita natin sa ginagawa ng DAR. Kasi nagkaroon ng hindi magandang resulta yung kanilang pagbibigay doon sa isang developers. Lalo ngayon, may ispan sa Boracay sa atin. So yun ay lalo na ngayon ang ating dati siya nang hamahawak ng Department of Agriculture. At parang dagok sa kanya, ginaganon ngayon yung mga ini-issue nila ng CLOA, biglang nawawala doon sa developer. So dapat may investigation. So imbestigahan ng Senado. So yung issue yan ng revocation ng CLOA ng DAR at hindi dapat basta ito nare-revoke ng DAR, lalo na bayad na kagaya ng mga yung issue latest ngayon na nakansila mula sa ating sa Boracay at sa mga residente ng Angeles, Pampanga doon sa Barangay Anonas. So ibig sabihin naka-issue na, binabayaran na, napapakinabangan na, biglang yun. So yan ba mo ba tutulungan na mabigyan yung karapatan ng mga tao sa ganung gagawin mo, di ba? O, tapos sasabihin, ang gagawin, may alternative naman kasi na ganito. Eh, doon na umaayos yung mga tao eh. Gagawa ka pa ng mga, para ibigay mo lang sa isang developer. So, kailangan may investigation. Kailangan makita ang lahat ng bawat anggulo dyan.
So, ang human rights promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng siya at karapatang tao. As issue ito ng revocations and cancellations ng CLOA na dapat ng DAR ay ating isinasaboses ang hindi patas na hakbangin na ito ng DAR na imbestigahan ng Senado ito at ng Kongreso at pakialaman din ito ng ating Pangulong Marcos itong kanilang gawain ito ating boss din sa DAR na kanilang limiing mabuti ang kanilang desisyon at huwag nilang kansilahin ang mga CLOA na mga napagbigyan nito yung mga beneficiary dahil operasyon ito sa mga nakikinabang na dito at umasa dun sa mahusay na pamamahala ng ating pamahalaan. So sana ito ay imbestigahan ng ating pamahalaan, Kongreso, Senado, at sana yun ang makialam, hindi lang yung Commission para dun sa karapatan nila. Makisa yung Commission Human Rights sa Senado, Kongreso, in investigation para malaman kung ano yung ginagawa, para mag-issue man sila ng batas para diyan sa pag-issue ng CLOA at kung paano ang dapat grounds ng DAR. Kasi yung DAR hindi maganda yung kanilang nakikita natin yung kanilang kung paano kakancel hindi maganda. Kasi lalo napaka-unfair natin mo napaka-unfair nung halban na-analyze mo na farmland, i-issue mo dun sa mga tao, babayaran nila bayad na. As in the future, bigla kakansilahin kasi na-analyze namin hindi na pala farmland. Unfair. Napaka-unfair at bakit gano'n, di ba? So malinaw agad na mayroong problema. So iimbestigahan kung ito ay maaaring mayroong palakasan, mayroong korupsyon, mayroong pang-abuso para makansila yun at maibigay doon sa ibang mga developers. No, titingnan mabuti, ano ba 'yan pag-aari ng pamahalaan dati yan. Undercraft, kinuha yan doon sa mga mayayaman, maraming lupa. Diba, meron silang 100 hectares, binuwasan mo 7 hectares, binigay mo doon sa mahihirap, diba? Under CLOA, mandar, comprehensive grant program, tapos biglang mawawala, diba? Biglang na-issue ngayon, doon sa developer, diba? Tapos yung palang developer na pag-aari ng mga nakaraan, etc. etc. So, saan titira ang mga taong ito mula ati at mga na-demolish sa Angeles na inaasahan ang pagkakawang gawa ng pamahalaan. Hindi dapat nang-aapi ang ating pamahalaan mula dun sa DAR. So, parang nakita ng isang operasyon, pang-aapi ito, at ito ay hindi magandang hakbangin ng ating pamahalaan. Kaya, ganun pa lamang, at in the near future, yung mga na-issuehan yan, ay magkakaproblema sila dahil sa ganyang klase ng mga hakbangin ng DAR. So, ngayon, yung ating pamahalaan, under yung president natin, gawin niya ng mabuti yung ng DAR, yung kanilang panuntunan doon kung paano mag-issue at yung cancellation. Kasi nga, hindi maganda yung cancellation steps nila. Kasi yung gaya nabanggit natin kanina, hindi maganda yon. So, kaya dapat sana ito ay may imbestigahan mabuti ng Kongreso. Sana pakialaman nila yan. So, sa gabay ng banal, maliwanagan kayo at kayo magabayan ni Banal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuting dito sa issue ito. Lalo rin DAR, huwag kayong mamahala ng mabuti sa inyong ginagawa na yan, maliwanagan kayo. So, sana maghimala ng mabuti ang Banal na Santa Maria para tumalima kayo hinggil dito sa mga issue ito. Kasi ito ay para sa karapatan ng mga tao at yan na may ibibigay na pamahalaan, pero ang nangyayari ganun, di ba? Kaya nga nabigay ng CLOA. So, instead of developing, dapat tulungan pa nga doon sa kanilang pagpapalugo ng lupa binigay, tanggalin pa. Muli, naway hindi pabayaan ng Marcos at Senado ang pangaping ito na nangyayari sa mga ati at mga taga-Angeles, Barangay Anonas, Pampanga. Hindi lamang sila, sana ay maimbestigahan at maresolba ang pagkakansila ng CLOA ng DAR. Sana walang palakasan dito at korupsyon at pang-kansilasyong ito. At na ay wala nang ganyan sa mga susunod pang araw na kakansilahin yung mga CLOA. So, sana walang mga pamilya, lalo napakarami ang mga apekto na kasi yung CLOA. So, tingnan mabuti, ulbahin ng mabuti para hindi ganyan yung nagiging issue ng CLOA na nagkakaroon ng problema yung nabibigyan at na nauwi doon sa kanselasyon. Tapos, ano ba yung nasasabihin niya, hindi mo naman kinocultivate. So, dapat, hindi ka basta kakancel ka ba? Kasi, hindi mo tutulungan mo para i-cultivate niya yun. Eh, maaaring mo, wala ng pera yun, kaya hindi mo cultivate. Maraming dahilan, di ba?
unless ipagbibili nila, hindi mo basta pwedeng ipagbili ka 10 years pa. Diba kung tutusin nga dapat, wala yung claw sa isang may-ari unless na disease na yung tao o wala nang magmamay-ari, so kukunin nila ng gobyerno, ibibigay sa iba. Ganun lang dapat ang maging proseso nun. Kung tutusin nga, hindi dapat bili yung proseso. So, after 10 years, saka lang yung ganun. So, maaaring o kaya halimbawa, ayaw nila ng problem, gusto nila, ipalit na lang nila doon sa isang pabahay at bigyan sila, magsasari-sari na lang sila. Halimbawa, gaganunin ng isang may-ari, kung nakatayo na yung bahay mo, di doon ka na lang magsari-sari. Kaya lang, di po pwede kasi nga, farmland nga siya. So, yun ang gagawin mo ron para doon sa iyong kalupaanin. Or else, ito ay talagang, kung maaaring, halimbawa sa in the near future, ay babaguhin na yung ano, ay mariroutine dapat sa kanila. Yung kasi kanila na yun eh. Hindi na po pwedeng ano-ano. Or else, gagawa sila ng ibang alternatibong transfer of ng property sa kanila. So, sinusuportahan naman natin ang nais ng Pangulong Marcos sa pabahay nito, kagaya ng DSSUD, Planado Program at iba't ibang programa ng DSSUD na mabigyan ng pabahay ang lahat ng Pilipino na kailangan ng pabahay. So, ating sinusuportahan yung DSSUD sa kanyang pabahay program. At sana yung Pangulo ay magkaroon ng na kanyang pamamahala doon sa land reform o diyan sa CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program. So, sa pinamamahala na. So, dapat hindi lang doon sa DSSUD siya magpunin ng pamahay. Pati rin yan yung pagbibigay ng lupa at kasama na rin siyempre yung bahay nila ron na kanila kinukultivate yun. So, kaya dapat sana yung Pangulo, hindi lang yung sa pagbibigay ng food under Department of Agriculture, pati na rin yung usapin ng kalupaan ay may mahusay siyang programa, yung binibigay ngayon CLOA. So, meron na siya nabigyan ng CLOA pero ngayon, naging batik ngayon yung cancellation na ginagawa nun. Dapat buti yun para hindi maging surot yan doon sa kanyang administrasyon na merong ganon, di ba? CLOA pa naman, di ba? Na hindi basta-basta tumirik doon sa isang lugar na nandun pa lang sa proseso nung paano bibigay sa kanila yung lupa. Kaya lang yung ganun mga bagay mabigat din, kaya kailangan mayroon na halimbawa yung ibibigay na halimbawa isang lugar puro squatter area, so ngayon nung gagawin ng DSSUD, gagawin ng pabahay, tenement, i-relocate, di yung ilang mga problema, wala mga lupa, pero yung meron ka ng CLOA, mabigat yun kasi part of the development na bigay mo yung karapatan doon sa CLOA. Pero kung ganyan babawiin mo pa, problema malaki yan, undan nun. Nangaapi ka ng tao kasi ang mangyayari sa ibang tao mo, bibigay yung kaunlaran. Tinatamasa na itong mga tao ito. So yung mga mayayaman na mayroong developer, huwag yung pag-interesan yung mga CLOA, pag-interest na lupang dapat yung mabibili nyo na hindi aagawin nyo sa mga tao. Diba? So dapat dun sa ibang ano kayo dyan. Pero kung ganyan ang gagawin nyo, mali yun. So sana maliwala sa Santa Maria, mabuhay kayo na maayos bilang kapitalista. At hindi yung ganyan, aapihin nyo yung mga tao kung ganyan may mga ganyang usapin, di ba? Halimbawa, kung kayo makakaapi, na ganun, ang mangyayari pa, ang gagawin nyo. Sa pagpapalaya ng Panginoon Kristo sa sangkatauhan, sa evilness at mga pagkakasala, partikular sa mga abusado sa pamahalaan at ang aapi, at opresang kapwa, mula kalupaan at nabubuhay, lalo na sa mga mananakop na ay patuloy na lahat. Sa mga evil doers, kagaya sa ating bansa. So, naway magsisi at magbago na ang mga api at abuso upang sila ay patawarin ng Panginoon Diyos mula sa ating Panginoon Kristo at hindi parusahan sa itinakda ng Diyos at sawayin sa pwersa ng pamumuhay na ito. So, sana kayo ay maliwanagan, kayo ay patuloy na sana yung pagpapalaya ng Panginoon Diyos sa atin, yung pagpatawad, at hindi magpatuloy doon sa kabalbalan na buhay. Diba? Papakabuso doon sa magbago kayo, mamuhay kayo na maayos. So, patawarin kayo ng Diyos. So, kung hindi kayo naniniwala, maniwala kayo sapagkat darating yung panahon, kayo ay mapaparusahan sa itinakdanan doon. Pati sa panahon ito, maaari kayong mapahamak dahil sa ginagawa ninyo na pangapi. Lalo na kung kayo ay nakaupo sa pamahalaan. So, yun ang malaking problema. So, maliwanagan ng ating banal na Santa Maria ang Pangulong Marcos at Senado at Kongresar at buong pamahalaan
at maging korte o court of appeals. O si manyan at inyong kairali ng mabuti at makatarungan sa isyong ito ng pang-api sa lupa. Gayon din, ito mga negosyante na nais agapang tinatamasa ngayon na mga benepisyaryo at magpakabuti at huwag mga pi. So sana ay maliwanagan nga ng Banwa Santa Maria ng ating Pangulong Marcos, Senado, yung sa Pangulong Marcos bilang Pangulo. So pakilaman dahil sa may mga issue nga ganun at parang hindi natutuloy at magkaroon siya ng mahusay na pamamahala sa lahat at particular yung sa kalupaan na naging issue ngayon. Yan, pag-ibayuhin niya yung kanyang programa. So ngayon, pakialaman niya ito nangyayaring ito, problema, di ba? So tapos ay yung Senado at Kongreso makialam din kasi may investigation sila na dapat gawin. At yung ating Pangulo kung kailan mag-issue siya ng EO o anumang order diyan para halimbawa kasi mas maganda kasi nais nating isabot na pakialaman ng Senado Kongreso para mabago yung programa ng DAR dahil nakakancel basta-basta yung CLOA. So ngayon dapat aside from particular na pakikialaman nyo yung issue ng tanggalan ng CLOA, yung kabuuan ng pagbibigay ng CLOA, tingnan nyo mabuti yan. Kasi medyo may problema kagaya ng binitawan nating issue kanina, papaanong naibigay mo na tapos biglang babawiin mo kasi hindi na farmland siya. Sa looban ng 10 taon hindi na siya naging farmland. Bakit ano ba nangyari? Gawa ba ng climate change? So napakasakit doon sa mga tao na binayaran nila, cultivate na nila, babawiin pa, di ba? It's not a good governance, hindi magandang pamamahala at hindi magandang pagpapaunlad kung inapoy mo matao, ibigay mo yung paunlad sa ilan, sa iba, di ba? Para doon sa ilang mayroong mga may kaya. O persay mo pa na para magpapaalisin mo ron. So kaya hindi maganda yung ganun. Kaya dapat para maging mahusay yung pamamahala, maging mahusay yung CARP natin. So maging mahusay yung dapat gawin ng ating Pangulo at ng ating Senado Kongreso, the CARP program o yung ginagawa ng DAR, particular issuing CLOA at yung mga ginagawa at yung ganyan na pag nagdi-demolish na yan, hindi basta-basta dapat umaabot kasi ng pagdanak ng dugo, pero namamatay, kaguluhan. So yan, mahirap yon kasi yan ay hindi maganda sa pamahalaan, particular generalize natin. Ngayon, particular ngayon, ang inabot ng ginawa ng DAR, ito kung kayo Pangulong Marcos, kaya dapat sana pakialaman niyo yun kasi hindi maganda sa kanyang administrasyon yun. Di ba? Tapos sa Kongreso, Senado, ganun din, may pakikialam sila. Tingnan nila kung mayroong korupsyon doon na ginagawa yun, baka medyo nagkaka-focus doon, kaya ibigay doon sa developers yan. Di ba? Lalo sa Boracay din. Ancestral domain ng mga ron, ng mga ati ron, tatanggalan mo sila ng lupa rin, matagal na nila kung cultivate yung lupa na yun. Kasi yun, pag-iinteresan talaga nila yun kasi pwede pagtayo na resort yun. Kaya maaari pag-iinteresan nila, gagawin nila work yung mga lugar na yun. Na ang sinasabi, pang-resort lang to, hindi na ito farmland. Diba? Nandun ka sa area na yung ilang doon sa Boracay, napagpipiknikan, mga puro mga 5-star na mga kasi may kabila doon, pag-aari ng mga ati, under CLOA, na kanilang sinasaka ngayon hindi naman nakagulo doon doon sa Boracay, di ba? Sana hindi ganoon. Yung tao sila at kung kayo man ay nalagay sa kalagayan, mahirap yun. Kung naging mahirap ka, di ba? So sana pa ularin itong bansang ito nang walang ng patas. Hindi pa ubos sa ilang mga kapitalista, negosyante, mayayaman, yung mahirap na nakaproblema. Kaya nga mayroong CARP pa nga, kaya nga pinapatupad yung under CARP. So hindi pa rin napapatupad yung CARP kung ganyan na may cancellation because of that problem. So dapat maging mahusay yung programa ng DAR regarding sa pamamahagi ng lupa. Di ba? Kung tutusin nga, ilang square meter ba dapat mayroon ang mga tao, bawat isa, na matatamasa natin under our rights. Di ba? Pag tumutong ka ng 21 years old, kung tutuusin, dapat ang isang tao, pag tumutong ng 21 years old, nakagraduate ka na, may trabaho ka na, entitled ka na, pagkatapos mo maging regular, may entitled ka na, pwede ka nang bigyan ng gobyerno ng kabahay mo. Meron ka na. Kung gusto mag-asawa, single ka, meron ka 200 square meter, bahay lupa, babayaran mo na lang under framework mo, di ba? So, nakasimple yun ano yung programa natin gobyerno ngayon dyan. So, yun,
So muli ay maliwanagan ni Mother Mary ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimayan ng mabuting balita. Ngayon, ang pamahalaan ay mamahala ng mabuting pamahala at matuwid at makatarungan at makatotohanan. At ang mamayan ay sumunod naman sa pamahalaan at nang makapamuhay tayo ng mapayapa at ayon sa karapatan at higit na ikaligtasang espiritual. Mula dito, yan. So, maliwanagan yung pamahalaan, mamahala kayo ng mabuting, matuwid, makatarungan. Tuwidin yung karapatan ng tao, yung mamamayan sumunod sa pamahalaan, o gumawa ng krimen, suportahan yung karapatan ng tao, yung pamahalaan. Sa gayon, maging masagana at maging madali ang ating kaunlaran. At tayo ay mula dyan ay mayroon tayong kaligtasan ng spiritual hanggang sa pagtupad ng buong mga balita. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabosan naman ng Human Rights Promotion sa isyong ito ng hinggil sa karapatang pantao mula dito sa isyong ito ng kalupaan. Ayan. So, magandang hapon sa inyo lahat. At sana yung ating pamahalaan magkaroon kayong mahusay na pamahala hinggil dyan sa kalupaan, undercarp na ganyan. Lalo na yung pabahay. So sana suportahan ng lahat yung DSS, yung gusto ng ating Pangulong Marcos sa pabahay. Yan. At bigyan niya rin yan po ng pansin yung CARP para nasa DARPA naman siya ngayon. Yan. So yan. Gabayan ka sana ng Panginoon sa Kristo para magawa mo ang lahat ng yan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.